Pogo sa Porac. Nilusob ng kinauukulan kamakailan lamang. Halos umabot sa 1,000 ang sinasabing nakatira doon. Pero dahil sa isang info leak, marami ang nakatakbo. Sari-saring uri ang natagpuan. Gamit para sa scam, mga computers, cellphones at torture devices. Lumabas din ang mga videos ng mga taong sinasaktan at ginugutom kung matigas ang ulo. Mayroon ding biktima ng sex trafficking. Pero nakababahalang tagpo sa lahat ay ang nakitang uniforme ng PLA, ang hukbong kasundaluhan ng mga inchik. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang talagang nagpapatakbo ng Pogo sa Pilipinas ay ang pamahalaang komunista ng China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ika-4 ng Hunyo ngayong 2024 nang muling ni-raid ng kapulisan ang compound ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Maraming kahina-hinalang pangyayari ang naganap noon bago pa man mapasok ang lugar. Kagaya ng inilabas na search warrant ng isang judge, sa una ay may mali, tapos ay sa pangalawang pagkakataon, hindi na ito ibinalik. Ilang daang taga roon ang nakatakas bago dumating ang mga pulis. Marami ang nahuli, mga dayuhan, hindi marunong magtagalog o mag-Ingles. Katulad din ng naranasan ng mga trabahador sa ibang Pogo. Kinumpiska ang kanilang pasaporte at mga dokumento. Ilang araw pa ang nakalipas, nagpatuloy ang paghalubog sa 10 hektaryang compound na may halos 50 gusaling nakatayo. Isa sa mga nakababahalang tagpo sa loob ay mga uniforme ng PLA o People's Liberation Army, ang hukbong sandatahan ng Communist Party of China o CCP. Agad na kinumpirma ng mga eksperto mula sa ilang intelligence agency na bagamat luma na, authentic talaga o tunay ang nakitang uniforme. Dito, naalarma ang ilang politiko, pati ang maraming netizens, dahil sa peligro ito sa seguridad ng bansa. Lalo pa ngayong mainit ang nagaganap sa West Philippine Sea. Subalit taong 2020 pa unang lumabas ang hinalang mayroong mga sleeper cells na inchik dito sa bansa o mga grupong naghihintay lang ng utos mula sa kanilang pamahalaan bago kumilos sa tamang oras. Sino nga ba ang hindi mababahala? Matagal na ang itinatanggi ng China na mayroon silang mga espiya sa iba't ibang bansa, hanggang naglabasan yung mga bumaligtad na secret agents ng kanilang United Front Work Department. Ganun pa man, marami din sa Pilipinas ang tumatanggi na ang natagpuan sa Porac ay patunay na mayroon ngang peligro ang Pogo sa national security ng bansa. Kapag sinabing national security, ayon sa United Nations, ibig sabihin ito ay ang kakayahan ng Estado na pagsilbihan ng proteksyon at depensahan ng kanilang mamamayan. Ganito din ang sabi sa National Security Education Day ng Hong Kong, na ito ay ang katungkulan ng pamahalaan na panatilihin ang kaligtasan ng taong bayan. Kaya kapag sinabing national security threat, ito ay peligro sa buhay ng tao. May mga tumututol na kakaunti lang daw ang natagpuang uniforme ng PLA sa Porac, kaya hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Yung iba ang sabi, uniforme lang ang nakita at hindi mga sundalo, kaya hindi na kailangan pagtuunan pa ng pansin. Ayon pa sa tagapagsalita ng AFP, kamot may nakitang uniforme ay hindi ibig sabihin na may mga Chinese spy sa bansa. Ayaw daw nilang mag-cause ng panic. Ang sabi ng iba na baka mga veterano ang nagmamayari ng lumang uniforme na nagtatrabaho lang sa Pogo. O posible ring koleksyon lamang ito ng mayayamang inchik. Siyempre, maraming teorya na pwedeng itaklob sa natagpuang uniforme. Pero, ibig bang sabihin, dapat itong baliwalain? Around 400 illegal offshore gaming operations could be operating as
scam farms in the Philippines. Marahil sa isip ng kinauukulan, kailangan munang may mangyaring masama bago nila ito ituring na peligro. Siguro kailangan munang may umatake sa Malacanang para masabi na ito ay isang threat, tapos doon lang sila kikilos. O siguro kailangan munang salakayin ng mga kampo ng militar sa bansa, tapos ay doon na nila sasabihin na mayroon talagang peligro. Sinabi ng AFP na sila ay committed sa balanced approach in safeguarding our economic interests while securing the well-being and security of our citizens. Sa madaling salita, pareho lang pala ang tingin ng AFP sa ekonomiya ng bansa at sa buhay ng kanilang mamamayan. Para bang ang gusto nilang palabasin ay ang buhay ng tao ay singhalaga ng salapi. Marami ang hindi sang-ayon sa ganitong pananaw dahil ang dapat na priority ng hukbong tagapagtanggol ng bansa ay ang buhay ng kanilang mamamayan, hindi ang ekonomiya o politika sa bansa. Hindi ba ang slogan ng Armed Forces of the Philippines ay protecting the people, securing the state? Malinaw na ang dapat na pangunahing katungkulan ay ang proteksyon ng tao, kasunod lamang ang teritoryo. Pero sa pahayag ng spokesperson na si Francel Margaret Padilla, medyo parang nalihis na ang pangako nito. Wala nga bang peligro sa buhay ng mga Pilipino ang iligal na gawain sa Pogo, katulad ng kidnapping, prostitution, torture o human trafficking? O baka naman, na-impluwensya na ng China ang ating AFP. May kinalaman ba ang CCP sa mga pogo sa bansa? Meron bang patunay na makikita na sangkot ang Chinese Communist Party sa mga sindikato? Upang ito ay masagot, pumunta tayo sa ibang bansa, sa Malaysia. Noong buwan ng Marso taong 2021, pinahayag ng kapulisan doon ang pagsakote sa grupo ng Macau Scam Syndicate na may ugnay sa notorious na triad. Inulat sa IP Defense Forum na ang mastermind ng Chinese 14K triad na si Wan Kuo-Koy ay isang miyembro ng Partido Komunista ng China. Ito ang sumusuhol sa mga elite sa Asia upang gumawa ng kalukuhan. Ilan din sa mga head honcho ng mga sindikato doon ay wanted sa Australia at Amerika dahil sa mga drug trafficking, money laundering, child prostitution, bribery, at wildlife trafficking. Pinaniniwalaan ding may ugnay sa partido. Walang pinag-iba sa mga illegal na gawain sa Pogo. Sa Thailand, ganun din. Binalita ng Thailand Business News ngayong lang buwan ng Hunyo 2024 na may mga grupo ng kriminal doon mula sa China ang sangkot sa illegal online gambling at scamming. Pero ang matindi dito ayon sa pahayag ay ang mga grupo ay may ugnayan sa mga miyembro ng Partido Komunista. Paano ito nangyari? Sinabi sa Brookings na ang mga criminal networks ng China ay nagsisilbi sa kanilang pamahalaang komunista. Nakakatulong itong magtaguyod ng impluwensya at korupsyon sa ibang bansa. Sila din ang ginagamit ng CCP upang manmana ng mga inchik sa ibang lupain. Nagpaparusa sa mga ayaw sumunod sa partido. Sinabi din sa ulat na bilang kapalit, protektado sila ng mga miyembro. Ang hindi alam ng karamihan tungkol sa mga sindikatong mula sa China, katulad ng Triad at iba pang mga nagpapatakbo ng Pogo, ay may mga backer na miyembro ng Communist Party. Taong 2022 inulat ito sa IP Defense Forum na yung mga opisyal ng partido ay harap-harapang nakikipagsabwatan sa mga sindikato. Sa makatuwid, ayon sa ulat noong taong 1984, sinabi ng dating pinuno ng China na si Deng Xiaoping na handa silang makipagtulungan sa mga organized na kriminal basta sinusuportahan nila ang kapakanan ng bansa. Tapos taong 1993, yung chief ng China's Public Security Bureau sinabi rin na basta makabayan ng mga kriminal, dapat raw ay makiisa ang pamahalaan sa kanila. Inulat sa The Print
na isang CEO ng online gambling operator na Sun City ang inaresto. Napagalaman na may ugnay si Alvin Chow sa Macau Triad. Napakalaki ng operasyon nito na may 12,000 tauhan, 80,000 mga kliyente at naban sa Australia dahil sa nasangkutang money laundering. Base sa ulat, ilang taon na ginagamit ng komunista ang mga sindikato katulad ng Sun City upang makamit ang pakay sa Taiwan, sa Hong Kong at iba pa. Ang sindikato ay pinagkakakitaan din ng mga miyembro ng partido. Sa bansang Canada, laganap ang impluensya ng pinagsamang Triad at CCP. Yung isa pineperahan at yung isa ay protektor. Siguro kaya napakaraming pera ng mga pogo na pangsuhol sa mga politiko. Kung sasagutin ang tanong nang natagpo ang mga uniforme ng PLA sa Porac, ay patunay na may espiya o sleeper cell ang China dito sa Pilipinas. Marahil ay totoo dahil sa mga nagaganap sa ibang bansa, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Malaysia at Canada. Malinaw sa mga ulat na pinagkakaperahan ng partido ang mga crime groups habang binibigyan nila ito ng proteksyon. Walang dahilan bakit hindi nila ito gagawin sa Pilipinas. At ang mga sindikato na nagpapatakbo ng pogo ay minamanduhan ng Partido Komunista upang magsagawa ng espionage. Kung pag-iisipan, mas mayroong dahilan ng China na magpadala ng mga espiya at sleeper cells dito dahil sa mainit na girian sa West Philippine Sea. Siyempre, mas pabor sa kanilang alituntunin kung malalaman nila ang kahinaan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Anong aral ang mapupulot dito? Patuloy sa investigasyon ang PAOK at sige pa rin ang kanilang paghalugog sa maraming gusali sa Porac habang iniimbestigahan ng kinauukulan ang katotohanan sa mga natagpuang uniforme ng PLA. Malinaw na peligro ito sa buhay ng bawat Pilipino dahil kung hindi masusupil ng gobyerno ang ilegal na gawain, mas lalala ang krimen sa bansa, mas dadami ang magiging biktima ng pogo. Hindi ba't palaging nasa huli ang pagsisisi? Pero kung maingat, tagumpay ang haharapin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.